Okay, good morning. Ang pupuntuhan natin ngayon, yung Makabayan Black o Makabayan Black. Sabi nga nila Makabayan o Makabayan Black. Kasi na-observe ko sa mga ibang administration, aktibo sila sa mga pag-upos, sa mga anong pagkilos ng gobyerno. Pero bakit ngayon, wala na yung Makabayan Black? Si Senador Hontiveros, lagi yan opposition sa almost administration. Pero bakit ngayon, tahimik sila? Pero parang kakampi pa nga ng administration sa Makabayan Black. So, ibig sabihin, ang administration ngayon, pro-communist. Pro-communist. Siguro, nasupal pala ng pera na sila, kaya nanahimik sila. So, paano natin matawag silang tunay na Makabayan Black? Makabayan talaga sila. Sabi ko pa nga noon, panahon, mga nauna kong vlog o mga live ko, ay ang kanilang hadikain, madling lang ng Pilipino, lalo ang mga kabataan. At sabi nga nila, magtagumpay sila sa Partido Komunista. Wala nang Partido Komunista. Wala nang ideology pinaglalaban nila. Kung hindi, minintin na lang nila ang power and money. Ganon sila ngayon. So dapat, itong Partido Komunista sa lahat ng sulok ng Pilipinas o NPA, huwag nyo nang tangkilikin. Alam mo bakit? Kasi isa rin sa dahilan niya, naghihirap ang bansa natin. Instead na yung ating ekonomiya aangat, hindi. Bakit? Sa mga barangay, ang mga kababayan natin doon, hindi sila makapagtrabaho ng full. Kasi nangangamba sila, baka ang sundalo at NPA pagkalubong, maapektuhan sila. Or pagdudahan sila ng NPA, pagdudahan sila ng sundalo. So wala silang kinalalagyan. So instead na yung 100% na trabaho nila, nagiging 50% na lang. So ibig sabihin yan, nationwide, na dapat 100% ang papasok na pera sa bansang Pilipinas ay naging 50%. Sabihin natin, nationwide sa mga farmers, nationwide, sa isang buwan, mayroong 10 billion papasok sa kaban ng bayan. Ang nangyayari, instead na 10 billion isang buwan, naging 5 billion na lang. So, ibig sabihin, malaking apekto sa ekonomiya. Yung mga NPA, ang masaklap dyan, yung nalinlang nila ang mga kababayan natin. Katulad ng isang abogado, si Atty. Sisistas, na isang taga-Katubig, Northern Samar, na kung saan ang kanyang magulang ay teacher pa. Ang kanyang parents, teacher. So sabi ng parents niya, sabi ng parents niya, nagpaalam lang si Atty. Sisistas na magkaroon sila ng meeting sa NUPL. Ano ba yung NUPL? National Union of the Philippines Lawyers. So yung NUPL na yan ay pro-communist. Kayo mga NUPL, abogado pa naman kayo, matatalino kayo. Nilinlang nyo yung mga kapwa nyo abogado. Bakit hindi na lang yung anak ninyo ipasama? Bakit iba pang tao ang dinadamay nyo? Bakit? Kung kontra kayo sa gobyerno, magkaisa tayo. Ganun lang kasimli, kung kontra kayo sa gobyerno, magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Labanan ang mga tiwali sa gobyerno. Yun ang kailangan ko sa inyo.
Abogado pa naman kayo, eh. Abogado kayo. Pero hindi ko sinasabi lahat, kasi anak ko, nag-aaral na ako. Ano? So, sana, yung anak ko, college pa lang siya, mayroon na ako sa kanyang mga paalala. Baka anak, pagdating ng panahon, tayo mag-away-away, mag-dapat. So, na-train ko kagad ang anak ko kasi mahirap na ma-influensya ng mga manlilinlang na Pilipino. So, balik tayo sa Senado at Congress. Wala na ako nakikita ng mga yung mga communist na lumalaban sa ating gobyerno. Ano? Wala na. Ang nagiging opposition na ngayon, yung grupo ni Sara Duterte na kung saan ay unification team sila, membro. Ngayon, nagkahiwalay. Bakit? Ha? Kawayan natin sila. Ito, tingnan nyo, narinig nyo? Oh, mga prayer rally, part 2. Oh. Madilim lang, kaya hindi ko na ipapakita sa inyo. Sa Canada at sa napakarami pa mga lugar. Yes! Oh, yan, pakinggan nyo. Yung iba babatid dito po tayo. Walang lalabas dyan. So, yan na yan. Magkaisa tayo. Makauling kayo na mga... Napalitan ng administrasyon kasi pro-communist na sila. Dito babatid dito. At saka anti-poor. Bakit ko nasabing anti-poor? Dahil ang kinikiligan nila yung mga oligarchy. Yung plano na 20 pesos per kilo, isang kilo ang bigas, hindi na mangyayari yun kasi pinaprotektahan ng oligarchy. Sino ba ang representante ng oligarchs, ng oligarchs sa administrasyon ngayon? O hindi ang First Lady. So, sana, pero hanggang March na pag-aantay ko yung mga plano na yan. Kasi sabi ko nga noon, mayroon silang feasibility study na kaya nilang gawin 20 pesos per kilo. Meaning yan, kasi sa taas ng bilihin ng bigas, yung 50% ay 50% susuportan ng gobyerno. Yung 50% yun yung presyo ng bigas. So para may pera natin na nakukuha sa mga taong bayan, ibabalik rin. Kasi 50% support by government, 50% by the buyer. Ano ba? Kasi yun ang feasibility study na, pero ang hirap mangyari kasi pinipigilan nga ni First Lady. Kaya ito, sila may rally ko, nagkakaisa. Supportahan natin to. Kung wala na talagang pagbabago sa June 30, pag wala talaga, huwag na hintayin natin yung susunod na taon. Kasi lalo tayo malukbok sa putikan. Lalo tayo maghihirap. May sabi nga na, ang baka ipapalit natin is kurap. Mas kurap ngayon eh. Imposible naman yung ipapalit. Mas kurap. Hindi ako naniniwala doon. In my principle, hindi yun. Kasi, kumontra ka na nga eh. Andito si Captain Dado, andito si Captain Enrique. Retired. Siyang tunay makabayan at magkaisa kami, magtulungan kami sa pamamagitan ng musika na labanan ang mga kurap sa gobyerno. Ito ay sinisimulan ko na, matagal ko na sinisimulan. At mayroon akong counterpart, yung DOJ, na magkaisa kami laban sa mga tiwaling Pilipino. Ano ba yung DOJ? Department, hindi yan department. Defenders of Justice, DOJ, na pinamunuan ni dating Secretary Bilica, ano? Iyan yung magiging counterpart rin at pagdating ng panahon. Kasi sila anti-corruption, mga tiwalay sa gobyerno. Okay, so much for that. Sana suportahan natin, palitan na natin ang ating gobyerno. Kung wala tayong magandang marinig sa June 30. Ano? Kasi wag na hintayin natin ang susunod na taon. Kawawa ang bayan. Okay, so much for that. Salamat sa lahat.